Okay, so we have to start the database of course, no? Kailangan running yung database natin before we start. Then, kung sigurado na, simulan natin with our database, okay? So, assuming na nakapag-create na ako ng database ko, ayan. Then, nag-create na rin po ako ng table ko. Okay, so ito po yung ating table. Ayan. So, very important po. Yan yung mga fields na binigay ko sa inyo. We have the employee ID. We have the F name or the first name. The M name, L name, position, department, then the monthly salary, and the date hired. Okay? So, nagginawa kong big deal tong part na to because at this point of time, dapat madali na sa inyo at hindi na kayo nagkakamali sa pagbibigay ng field name, sa pag-assign ng data type. Okay? So, depende sa i-input yung data, dapat appropriate ang data type. Tulad dito, employee ID, since na gagawin kong primary key, ginawa kong big int, at alam ko numeric lang yung value niya, then nag-auto-increment ako because what I want is that the database will automatically assign a value dito sa field na to. Then sa F name, ginawa kong varchar, then 100 ang length. Okay? Then last name, yung middle name and last name, varchar parehas, then 50 kasi wala naman sigurong last name na napakahaba, no? Nalalagpas ng 50 characters. Then position, ginawa kong 150 dahil baka mamaya medyo mahaba ang position. Di ba? Then of course yung department, ginawa ko ring 150. Then pagdating sa monthly salary, ginawa kong double. Numeric at the same time, there is a greater chance na itong field na to will hold fractional numbers. Okay? Then, yung date hired, hindi ko nilagay na hindi ko ginawang varchar. Yung iba kasi ginawang varchar, which is mali. That is, inappropriate. Doing that will cause you losing of data. And, of course, nililimitahan mo yung system mo of executing functions na appropriate para sa mga date, no? Okay. So, assuming nagawa ko na, then, sinave ko, ayan. So, naglagay lang po ako ng data, no? So, ito po yung mga records ko. I have how many records, no? Okay, ulitin ko. Burahin ko muna yan. Kaya mag-execute ako ng truncate. Truncate employee. Control F9. Ayan, no? Pag ginamit mo yung truncate, automatic po yan, mabubura lahat ng record. Okay? At the same time, bukod sa nabura, mapapansin nyo dito, position. Monthly, mga 9,000. Date hired. Okay, tandaan nyo ang date po sa MySQL, ang format YYYY-MM- ayan. Okay. Pag mali ang format na binigay mo, of course, hindi yan tatanggapin ni MySQL. Okay? Next. Sino pa ba yung mga faculty? Christian. Anong middle name ni Sir Christian? Famor. Maasin. IT instructor. Okay, monthly salary nila mga nasa 25 yan, 25,000. Oo. Ha? Hindi.
Oh, mas mataas sahod din na sa akin. 2012. Ayan. Ah, 06. Alam ko, June yun eh. Ayan. Sino pa? Si? Sir Nelias. Danmark? Ano? Danmark siya, di ba? Ha? Mark Dan. Mark Dan Stan. Ano gitna niya? Ha? Vamos. Oh, hindi natin alam. Dash na lang, no? Oh, Nelias. Okay. IT instructor. Okay, IT department. Then, nasa ano to? Mga nasa 18,000, no? 2015-0601. Ayan. Si Sir Noel. Anong gitna ni Sir? Alam ko si yun eh. No? Ayan. Gago Linan. IT professor. Okay, IT. Mga nasa 20,000. 26 to 26,000. Okay. So, 2009 Ayan. Okay, halimbawa, meron ako 5 records. So, since na nakapag-create na ako ng database and at the same time, nakapag-create na ako ng table, nakapag-add na ako ng records, so, pwede na ako mag-establish, gumawa muna ng connection ko, no? Gagawa muna ako ng data source name, no? Okay, so, ayan. So, ito po yung ODBC connector. Okay, if you're working with Windows XP or Windows 7, di ba? So, ang sabi ko dito, sa search nyo lang ODBC AD32. Ayan. So, makikita nyo yan. Di ba? Okay. So, System DSN, of course, yan yung gagawin ko. Then, magke-create ako. Configure ko na lang, no? Tatype ko ABC. Ito yung gusto kong pangalan ng data source name ko. But, of course, depende, ano? You have the prerogative to decide kung ano ipapangalan nyo. But of course, you have to be very careful in giving name sa inyong data source name. Of course, bawal po dyan yung mga special characters, no? Bawal yung mga pajeje mo na, ano, no? Pabebe names, no? As much as possible, dapat yung pangalan na ibibigay natin has relevance dun sa system na ginagawa natin. Okay? Then, of course, yung local hosting server natin because we are working with a local server. User root, then wala akong password dahil wala namang password yung database natin. Then, of course, pinili ko po yung database. Ayan, nawala. Nasaan na? Ayun, ABC. Then, test. Okay, successful. Then, click OK. Ayan. So, since na nag-appear na siya dito, ibig sabihin, created and existing na po yung data source name natin. Okay? Ayan. Then, dito pa lang po ako magsisimulang mag-open ng aking Visual Basic. Okay. So, gaya ng dati, as usual, standard EXE po yung pipiliin ko. Ayan. Okay, first things first, no? Di muna ako kikilos ng kung ano-ano man, no? Unahin ko na muna yung mga importante. Since this program is this program requires connectivity from our database. Therefore, idadagdag ko na muna yung references. Tama? Wag ka muna mag-code, no? Ilagay mo muna yung mga kailangan. Reference. Okay, ano yung reference natin? Microsoft ActiveX Data Object. Microsoft lumagpas. Yun, no? 2.8. Yan. See?
Then, after that, of course, saset ko na po yung aking project. Nalagay ko na yung reference, then yung project natin, Project 1 Properties. Okay, so, I'll go first with the startup object and of course, yung project name. Actually, project name is an optional, optional po yan. Pero of course, it is a good programming habit na proper lahat. Gaya nga na sinabi ko, if you want to make it right, then let's do it right. Okay? So, hindi yan sa pagiging maarte, but alam mo yon na parang kumaayos ka magtrabaho, parang, di ba? Okay. So, halimbawa, PRJ, ABC. Ayan. Then, okay. Then, after that, dito na ako magdadagdag ng module. Okay, then ito, palitan ng pangalan. Mod data. Okay, then after that, since na nakagawa na ako ng module, I can now start establishing connection from my external database. Okay? But first, I have to declare a global connection. No? Because I wanted my connection to be visible in any part of my system, in any part of my project. Okay, so global con as new addodb dot connection. Okay, then submain. Okay, then after that con dot cursor location is equal to add use. Then con dot open VSN equals. Okay, wala pong mga spaces yan, no? Wala pong spaces yan. ABC. Okay? Then, of course, pag nira natin yan, walang nangyari but nakapag-establish na tayo ng connection. Okay? Then, of course, papalitan ko po yung pangalan nitong form para FRM, FRM employees. Ayan. Nang sa ganon, pagdating dito, una kong tatawagin si FRM employees dot. Ayan. Okay? Ayan. Tapos na. So, nakapag-establish na tayo ng connection, no? Ngayon, since na nakapag-establish na tayo ng connection, we can now start working with our form. Okay? Dito. So, bago ka maglagay ng kung ano-anong object dyan, gaya na sinabi ko, no? Set mo muna yung properties ng iyong form. Una, nagawa na natin ng pangalan. Then, yung border style, gawin mo fixed single. If your form is intended to be displayed modally, no? Modally, it is suggest na yung border niya gawin mong fixed single. Okay? Kasi pag yan po ay ginawa mong sizeable, syempre di-design mo yung size ng di ba? Ng size ng list view and etc. Then pag pinatakbo mo, nare-resize. Na pag lumaki yung form, hindi na sumasabay yung mga objects mo. So nangyayari, hindi nasisira yung presentation, no? Ng program mo. Tandaan nyo, yung presentation po ng program is a very important factor to consider in software development. Yung magandang pagde-design ng system, yung paglalatag ng mga object, it helps. No? It adds appeal to your system. Pangalawa, of course, it helps in improving the user-friendliness of your system. Yung ba pag nakita mo yung interface mo, yung UI mo, makikita mo, ay parang andaling matutunan, andaling gamitin nito. Because everything is placed in proper location, everything must arrange properly. Di ba? Okay. Now, so dito, ayan. Then, gagawin kong sizeable, fixed, single. Ayan. Then, after that, caption. Ayoko makakita sa mga program nyo, sa mga ipe-present nyo system na ang pangalan ng form nyo, Form 1, Form 2, Form 3, at ang caption, Form 1, Form 2, Form 3. Okay?
Ayan. Kailangan maging maarte kayo, no? Okay? Maarte in such a way na because you wanted to present something na magiging proud ka, no? Ayan. As early as now, dapat yung mentality nyo ganon. Okay? Gagawa kayo ng system na alam nyo magiging proud kayo at the end of the day. Hindi yung basta makapag-present lang kayo. Okay? Caption, so employees. Ayan. Next, control box. Yung control box, ito yon, no? Kung naka-sizable ka, yung minimize, maximize, ayan. Pero pwede mo rin namang i-hide yan, no? Saan na ba? Control box, gawin mong false. Kung mapapansin mo na wala ito. Kung naka-sizable ka, yung 3 buttons ang mawawala dyan. Okay? So, at least mas gusto ng tao may nakikitang ano dyan, kahit yung close lang. Then yung font, of course. Ayan. Tahoma, gagawin kong 10. Ayan. Ayoko po nung ano, sanayin niyo yung sarili niyo na gumagamit kayo ng Verdana, Arial, Tahoma sa system, no? Huwag kayong gagamit ng kung ano-anong font. Unang-una, ang gagamit ng system nyo is normally, syempre IT, no? Ang IT is, ang linya natin is to provide business solutions. So most of the time, yung system na kailangan natin gawin is yung mga system na gagamitin ng mga corporation, no? Ng industry. So of course, yung mga gagamit nun is mga professionals and you don't want na ang mga makikita nilang interface dyan, yung font, no? Kung ano-ano lang. Di ba? Okay, kailangan maging formal. Start working with a formal interface, no? Hindi yung, tandaan nyo, pag gumawa kayo ng system, walang pakialam sa paborito nyong kulay, walang pakialam sa paborito nyong font. Dahil in the first place, hindi kayo ang gagamit ng system nyo. You always have to consider the end user. Okay? Now, syempre, ayan na, may connection na ako, naayos ko na yung form. Teka, yung akin palang startup position, syempre gusto ko pagkaraan ng program ko, nakagitna yung form na yan. Every time natatawagin ko. Then, since na hindi ko naman kayang i-occupy yung buong, yung buong form, no? Yung Windows state ko, gagawin ko lang normal. Pero, di ba normally sa mga, sa mga main window, dapat lagi siya naka-maximize. Kaya yung Windows state mo, iseset mo as maximize. Para pag run ng program, naka-maximize agad siya. Okay? Ayan. Now, so tingnan nga natin. Ayan. So nakagitna, maayos na. Okay? Since, ang una natin gagawin is ano? Of course, gusto kong makita nila kung ano na yung mga data na meron ako. Tama? Okay, so magpo-provide ako dito ng, magdadagdag ako ng list view. Ayan, then hanapin ko yung Microsoft Windows Command Control 6.0. Ayan. Okay, at ito po ang list view. Ayan. So kung mapapansin nyo, nakaset agad yung kanyang no? Ayan. Okay, so yung iba po, masyadong maliit gumawa ng form, no? Ang form po, hindi po yan parang lupa na kada may bayad ang sukat, no? As much as possible, kung gusto mong i-occupy, lakihan yung form mo, lakihan mo. Pero, wag naman masyadong OA, no? Wag naman masyadong OA yung size ng form mo na parang hindi na appropriate. Okay? Wag naman masyadong maliit na pinagsisiksikan mo yung mga objects mo doon. Na? Okay, now, so, dito ko ipapopulate yung data ko. So, isiset ko yung properties ng list view ko. Yan. Teka, palitan ko muna yung name, ha? LVW. Yan. Then, right-click properties. Okay. Column. Okay, ito muna ang view. Tama? Okay, report. Ano pa? Label edit. Manual. Grid lines, then full row select. Okay? Now,
Column headers. Insert. Employee ID. Employee ID. Ayan. So, nilagyan ko na lang ng period, no? So, siguro, since na hindi naman ganun kahaba yung employee ID, lalagyan ko na mga 1,000, no? Insert ng bago. First. So, dito po, caption to ng column header, no? Kaya, hindi pwedeng kung ano yung field name mo, yun ang ilalagay mo. Tama? Kasi, dapat ang ilalagay mo dyan, yun na iintindihan ni end user. Okay? So, first name ko, gagawin ko mga 3,000 kasi minsan mahaba ang first name. Mag-insert ulit ako, middle name. Ayan. So, alignment, dahil text yan nasa left, no? So, siguro itong mga 2,000. Then, insert ulit, last name. 2,000 ulit. Insert. Position. Okay, siguro yung position mga 3,000, no? 3,000. Okay, insert. Ano yung susunod na field? Tingnan natin, ha? Department. Ayan, department. So, dahil maliit lang yung department, siguro okay na yung mga 1, 2. Okay, kahit na yung kanina, yung default, 1, 4. Okay, apply. Susunod pa. Ayan, ayan. Susunod na siya, no? Ayan, no? Susunod. Monthly. Ayan na. Ayan na yung sinasabi mo, no? Okay. Yung monthly salary is a numeric value. Tama? Therefore, since na numeric siya, dapat naka-right, align. Any numeric values, no? Sa label, sa text box, dapat i-display nyo yan sa right side. Diba? Okay. So, siguro dahil okay na siguro yung 1-4, no? Then, insert ulit. Date. Hired. Okay, siguro, ayan, left ulit. Okay na rin siguro yung 1-4. Tama? Then, apply. Okay. Ngayon, gusto ko makita kung sakto ba or malaki ba. Sakto. Tama? Diba? Ayan, saktong-sakto, diba? Chamba. Ayan. Ngayon, sir, is there's any way na maigigit na ako tong mga to, pero yung laman is hindi nagigit, namumove? Kasi nakita ko nung iba, gusto nilang i-center to, pati yung laman naka-center. Mali yun, no? So, ito po, mga simpleng diskartihan lang yan, no? Mga tamang galawan, kumbaga, in layman's term. Column. First name. Para maigit na ako siya, maglalagay ako ng space sa unahan. Tama? Apply. Testing. O, di ba? Gupit na. Yeah? Ayan. Ganun po yun, no? Eh, minsan talaga may mga bagay na hindi kaya ipaliwanag ng siyensya, no? Ayan. Ayan, no? So, next. Middle name, lalagyan ko rin. Next. Ayan. Position. Ayan, medyo mahaba-haba yan. Department. Ayan. Monthly salary. Date hired. Okay, apply. Okay, tingnan natin. Ayan. Medyo gumitni, no? Ayan. Sir, paano yun, sir, yung monthly salary? Naka-right align siya. Kung gusto mo siya igitna, hindi ka doon sa unahan maglalagay. Monthly salary. So, may mali ako dito, no? Ipagpatawad nyo. Okay, dito ka maglalagay sa dulo. Apply. Ayan, para mag-move siya. Yun nga lang, maliit yung space, no? Okay? Now, so, since na nagawa ko na yung interface, yung object kung saan ko ilalagay yan, no? Kailangan ko na mag-create ng codes. Tama? Ayan. Hindi ako magko-code agad. No? Hindi mo kailangan mag-codes agad basta-basta. I-prepare mo muna lahat ng kailangan. Mag-codes ka kapag kailangan na. Since na nagawa ko na in this view now, ang gagawin ko is to create a script.
no, a program, a part of my program that will let me populate data sa object na yon. Tama? Doon pa lang ako magko-code. Private sub, load, LVW. Okay. Then, SQL as string. No? Actually, pwedeng may SQL as string, no? Bahala kayo kung anong gusto nyong ipangalan dyan. Gusto mo ilagay pangalan ko dyan, okay lang, no? Okay, now, dim rs as new addodb dot. Ayan. rs.open MySQL ay on 03. Ayan. Then, syempre, kailangan i-clear muna natin lvw.list items. Ayan. Then, dito na tayo, while not rs.eof. While when. Okay. So, dito, set slist. Yung slist na yan, pwedeng kung ano lang, no? Pwede kayong mag-assign ng pangalan dyan. Depende sa kung anong gusto nyo. Okay? Pangalan ng ex mo, pangalan ng boyfriend mo, pangalan ng magiging boyfriend mo, pangalan ng napakarami mong boyfriend, okay lang, no? Okay. Basta single word lang. Okay? Ayan. Set slist, halimbawa, is equal to lvw.listitems.add. Okay. rs. Index na lang yung gagamitin ko, ha? Klaro naman na sa inyo yung index at saka yung associative name, tama? Okay, mabuti kung ganun. Slist sub items. Wala na pong equals, no? Yung iba kasi nakikita ko naglalagay pa ng equals, Okay, so hindi ko na kailangan mapahirapan yung sarili ko. Paste ko na yan. Ayan, nasobrahan. Okay. 2, 4, 6. Ayan. Kulang. Ilan ba yung fields natin? Ayan. Then rs dot. Hindi. Dot. Move next. Ayan. Dito ko na ilalagay yung rs dot. Close. Ayan. Tsaka ko palang babaguhin. Dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Okay? Now, nagawa ko na yung codes ko, tatawagin ko na siya sa form load. Tama? So, call load lvw, then select empid, fname, mname, position, department, monthly salary, date hired, from employees. Employee. Ayan. Okay. Now, try ko i-run yung program. Okay, no? So, gumana na agad. Okay? Next, anong susunod? Search. Okay? Since na nakagawa na ako ng script ko, ng codes ko, ng procedure ko para sa paglo-load ng data ngayon, i-apply ko na rin yung search doon, no? Okay, so, gawa ng text box. Okay. So, wag pong masyadong malalaki yung size ng text box, no? Ang ideal height po is 375. Okay, ideal po yan, no? Bigger than that, OA na. Smaller than that, OA na. Okay? Ayan. So, ito pong si label. Papalitan ko. Enter. Last name. Ayan. Okay, because last name yung gagamitin ko. Okay. Ako, pag gumagamit po ng label, lagi ko pong ginagawang yung box style, ginagawa ko transparent.
No? Para kahit dito ko siya ipatong, hindi ko na kailangan pang, halimbawa, baguhin ko yung background ko. Yung kulay, hindi ko na kailangan baguhin pa yung back color nung label ko kasi naka-transparent na siya. Tama? Okay, then, ito, text 1. Tatanggalin ko yung text at the same time, babaguhin ko yung pangalan. TXT search. Okay, now, syempre wala akong ibang uunahin kundi pagganahin ko muna to. Tama? Okay, next. So dito, change. Actually, pwede mong kopyahin na lang to. Tama? Okay, ipe-paste mo dyan. Ano na lang, may babaguhin ka ba? May dadagdag ka, wala ang babaguhin, no? Ayan, may dadagdag ka. Where? L name? Like? Ayan. Okay, di ba? So, dalawang single quote muna. Di ba? Then, dalawang double quote. Dalawang ampersand sa gitna. Then, trim. TXT. Search that text. Okay? And, of course, don't forget the percent sign in between the double quote and the single quote. Okay? Actually, pwede nga ganito diskarte dyan. Cut ko na lang to, ah. Ayan, para hindi natin nakakalimutan, no? Ayan. Okay, lalagyan ko na agad ng percent dito. Di ba? Pero dito ko ilalagay yung dalawang double quote. Ayan. Ganyan po, no? Then, ampersand, ampersand, space, space. Ayan. Pinaste ko lang. Okay? Ayan, next. Ramirez Lucero. See? So, gumana na agad. Maasin, Nelias, at Gagolinan. Diba? Okay. Ngayon, kung napapansin nyo, hindi ko muna nilagay yung ibang object. Tama? Hindi muna ako gumawa ng frame, ng command button because bakit ko gagawin? Hindi ko pa naman kailangan. Diba? Oh, ang programming po, tapusin mo muna yung mga dapat tapusin bago mo simulan yung susunod. Okay, since na natapos ko na yan, nakapag-populate na ako ng records, then nagawa kong functional yung aking search facility. So, pwede na ako mag-data entry sa ngayon. Tama? Okay. Data entry. Okay, then dito na ako gagamit ng frame. Gamit ako ng frame para organize. Ayan. Okay. So, papalitan ko yung pangalan, FMDE. Ayan. Then, caption of course, data entry. Ayan. Then, gawa ako ng label dito. And another text box. Okay. No? Ngayon, ano yung unang data? First name. Okay, ayan. No? Actually, no, pwede ka mag-drawing ng pa isa-isa or pwede ka naman mag-copy. No? Basta pag nag-copy ka at ipinaste mo, tandaan mo since na your intention is to paste the copied label inside the frame, you have to make sure na bago ka mag-paste, selected yung frame. Or else, it will be placed outside the frame. Okay? Right-click, paste. Ngayon, you will be asked if you want to create an object array. Okay? Ang isasagot nyo, no. Tandaan nyo, pag lumabas yan, ino nyo. Ha? Lahat kayo, ino nyo. Tatandaan nyo yan. Not unless,
Kabisado mo gumamit ng object array. Ako, tulad ko, mas gusto kong gumamit ng object array. Kahit sa mga command buttons, kahit sa, no? Di ba? Kasi parang mas madali para sa akin yon. Then, middle name. Okay. Then, gawa ko na ito. Habaan ko ng konti. Paste. Ino nyo ulit. No? Ayan. Then, susunod, copying ko na itong dalawa. No? Pwede naman mag-multiple selection eh. Click mo to, then press shift, click mo to, yung susunod. Pwedeng multiple selection, no? Then copy, select the frame, then paste. Ino nyo. Ayan. Ayan. So, siguro pwedeng iangat ng konti to. Okay. Ako minsan, ayan, ina-adjust ko lang yan. Kahit keyboard lang gamit ko, no? Okay, so since na medyo mas mahaba yung sa first name, pwede kong habaan ng konti. Ayan. So, pati yung haba nung object mo, yung lapad, or lagi mo i-consider, ano ba yung mga data na pwedeng i-input dito? Di ba, pag address nga, ginagawa natin, hinahabaan natin, no? Kasi mostly, mahaba ang address, pwede mag-consume ng multiple lines. Kaya yung multi-line properties ng text box natin is ginagawa nating true. Okay? Next. Ayan. So, design muna. Then, paste ulit. Ayan. Ano susunod? Position. Tama? Position. Ayan. So, pwedeng ganito siguro. Pagkasabi ng position, paste ulit. Ayan. Ilalagay ko na dito yung department. Kasi yung department medyo maiksi naman eh. Tama? Ayan. Department. Okay. Next is paste ulit. Ano susunod? Monthly salary. Ayan. Okay, so pwedeng, ayan, naka-align dito. So, gusto ko pantay. No? Ayan. May kaartihan talaga ako sa paggawa ng program, no? Ayan. Kaya, angat ko yan. Hindi pwede sa aking, ano. No. Ano susunod? Date. Hired. Okay. Date. Hired. No, actually, pagka mga petsa, hindi advisable na gumamit ng text box. Okay? Hindi advisable gumamit ng text box. Merong object sa Visual Basic na parang calendar. DT picker. Gusto nyo pakita ko na dito sa example natin? Ha? Okay lang? O, sige. So, instead the text box, of course, no? Gusto natin user-friendly. And considering na yung format ng date sa MySQL is medyo kakaiba kasi nauuna yung taon. Something na hindi nakasanayan ng end user. Kasi tayo, pag tinanong ang date sa atin, inuuna natin month, day, at saka year. Okay, so paano ko idadagdag ang date? DT picker, right-click, Components, Microsoft Windows, Common Control, 6.0. Ayan, apply. Okay. So, may makikita po tayo ditong, ayan, up, down, mga additional, ano yan, object, month view, at DT picker. Ayan, kiklik mo yan, i-drawing mo dito, ayan po, no? Ayan ang ating DT picker. Okay. Kung makikita nyo, palitan natin. Ang pangalan niya ay DT hired. Ayan. DT hired. Right-click properties. Ano ba gusto mong makita? Format. Short date o long date?
O, long date. Pag ni-long date natin, ayan. Ayan, naputol, no? O, short na lang. Ha? Ayokong habaan kasi masisira yung design ko rito, no? Ayoko ng, mala sa pungso yan, no? Okay, properties. Ayan. So, gagawin kong short date na lang. Actually, may custom nga eh, no? Short date. Nasaan na ba? Hindi ko mabasa. Ayan. Apply. Okay. Ayan na. So, ito na yung interface natin, no? Ayan. Ang kagandahan sa DT Picker, pag kinlik mo, di ba? So, pwede mong baguhin yung day, year, pwede mong baguhin yung month, yung araw, di ba? O, di ba? Ha? Okay. Next. So, nagawa ko na yung interface. Now, it's about time para ayusin ko yung properties ng bawat object. Okay? Tulad nito, yung text properties, tatanggalin ko. Okay. No? Tatanggalin ko yan. Ngayon, pag text yung binago ko, uunahin ko na rin yung text ng iba kasi pag kinlik ko to, backspace na lang. Hindi ko na kailangan pa i-highlight. No? Backspace, backspace, backspace. Okay. So, ito naman, pangalan na lang. Tama? txt, fname. Yan. As much as possible, txt, mname. txt, lname. txt post. txt post na lang, ha? Sir, kalas pa po middle name. Yung, ito. Ayan. Ito, txt post, then txt dep. No? Txt dep na lang. txt dep. Etong txt sal. No? Sal. Okay, short for Salary. salary. No? Tandaan nyo. Sal. Okay. Since na numeric value siya, dapat ang alignment niya is not left justify. Dapat naka right justify. Okay? Then ito, wala na tayong i-set dyan, no? Na-set na natin, no? Pangalan lang naman at saka kung ano yung format. Next! Yung monthly salary, dapat number lang ang tinatanggap. Tama? So, i-filter ko na agad. Double-click ko yan. Palitan ko yung event. Gagawin kong key press. Tama? Ayan. Select case, key, ASCII. And select. Okay. Case, ASC 0 to ASC 9. Case 8. Case else. Pag case else, key ASCII is equal to 0. Ganun lang yon, no? Okay, para pag nira natin yung program natin, kahit anong pindutin niya dyan, hindi lalabas. Yun nga lang, may nakalimutan tayo. Merong backspace, case, ASC. Ayan. Okay, no? Para pwedeng mag-input ng period, no? Okay. Ayan. So, pag nira natin, kasi pwedeng, magkano sahod mo? 15,000. 15,000.25, no? Ayan, no? Eksakto, no? Na-increasean ako, no? 25, no? Okay, now, pwede na ako mag-ano yan, no? Pwede na ako okay. Pwede na ako maglagay ng mga command button dito. Ayan, no? Okay. So, click ko to. Drawing ako. Ayan. Ayan. Actually, pwede namang i-copy-paste na lang, no? Pero tatandaan nyo, gaya ng paulit-ulit yung sinasabi, pag nag-paste kayo, ino nyo. No? Ayan. Okay? So, pwedeng dalawa. Copyin ko. Copy.
Paste. Ayan, dalawang ino nyo. Then, paste. Ayan. Alam nyo na. Ayan. Ngayon, para medyo balance, ayoko naman ng masyado maluwag dito. Dito wala. Ilalayo ko to dahil this button is intended for exit, no? Ayan. Ganyan po ako ka-mitikuloso pagdating sa paggawa ng program. Ayan. Sasakit lang puson mo dyan. Okay. So, pangalan, CMD, new, or CMD add. CMD add ba gusto nyo? New na lang. CMD new. Okay, then, syempre yung caption niya. Ampersand new. Laging may shortcut key. No? Ampersand save. Okay, then pangalan CMD save. Okay. Then CMD cancel. Unahin ko na muna lahat ng pangalan, no, bago yung caption. CMD edit. CMD delete. Then CMD exit. Ayan. Ngayon, save. Ampersand cancel. Ampersand edit. Ampersand delete. And X ampersand exit. Para X yung ano niya, shortcut ng exit, no? Okay. Di ba? So, maayos. Tama? Ganun naman yung gusto natin ma-accomplish palagi, di ba? Malinis, maayos. Okay, now, syempre, lahat ang kailangan ko i-disable, i-disable ko na. Itong si save, si cancel, at saka si frame, enabled, false. Nag-multiple selection na lang ako, ano? Para isang palitan na lang. Okay, para pag nirun ko yung program ko, ganyan agad. Okay? Now, I can start working with my new button. Okay? So, gaya na sinabi ko, pag nag-new ka, ano yung mga dapat mong gawin? Diba? Okay. Be guided by your algorithm. First, ano? Ha? Anong gagawin? Call, toggle, at saka, actually, mas advisable pati cleaner. Okay, so si cleaner and si toggle, kailangan na nating gawin. Kasi, kailangan na natin siya. Tama? Okay, so, private sub, toggle. Okay. Bool as boolean. Ayan. So, fmde dot enabled is equal to cmd new dot enabled is equal to bool cmd save May isa sa kabila eh. Sarap magkakaroon. Then, isasama ko na rin dito yung ano, yung text search, no? Okay. Now, nagawa ko na yung bool, ay yung toggle. Ano susunod? Ha? Cleaner. Private sub. Cleaner na lang. No? Ayan. Ay. Dim obj as object. Okay.
Ay, and if. Pero gusto ko idagdag na rin natin yung ano, pag nag-clear, yung list view. Else if type of obj is list view. Pero sa kanya, ang i-clear natin is sino? Tag. Di ba? Ayan, tag yun eh. Okay, now, nagawa na natin yung dalawa. Ang gagawin natin, call cleaner. Pwede. Toggle muna. Call. Toggle. False. Then call cleaner. Okay. No? Then, ano pa susunod? Txt fname dot set focus. Okay. Run natin. New. Ano to? Doesn't support. That. Okay. Sobrang sa OBJ. Okay, na? So, na-enable na, na-disable to, na-disable. O, yung list view, hindi pa natin na ano, na-enable, na-disable. Dapat i-disable din natin yung ano, list view. Tama? Para pagka nag-a-add ka ng bago, hindi nakakapag-select, hindi na nagkakaroon ng laman yung ano. Enabled is equal to bool. Okay. So, pag nag-new tayo, ayan, hindi siya makakapag-select. Di ba pag nag-save tayo, ang tinitignan natin yung tag ng list view. Then, if we are allowing end user to select records from this object, therefore, magkakaroon ng laman yung tag. Tama? So, magkakaroon tayo ng logical error. Ayan. Pati yung text, yung search, dinisable natin. Okay? Ngayon, pwede ko na pagganahin yung save or cancel. Ayan. So, anong gagawin natin? Cancel muna. If message box cancel this record. Okay, ano nang tatawagin natin? Call cleaner. Call true. Okay, and if. Okay, so run natin. New. Ayan. Naisipan ni cancel. Yes. See? Enable. Na-enable. Na-disable. Then, yung toggle. Okay? Now, baka makalimutan ko yung 1 point. Lalagay ko na end muna, no? Ayan. Okay, so para pagka-testing ko, exit na lang, no? Kasi mapabilis din gumawa yan eh. Pagka-click mo, i-click mo pa dito, i-stop mo, tama? Samantalang dito, pwede namang exit na lang. Or, run mo, pag kinlik mo to, no? Ayan. At least you have choices, tama? Ayan. Next. What else? Ano na pagaganahin ko? Save. Tama? So ngayon, dahil magsisave na ako, kailangan ko i-validate lahat ng data. Kung available. So dahil dyan, gagawa na ako ng procedure ko. Tama? So, function pala. Function validate as boolean. Ayan. Dim obj as for each j is text box. Then ay dadagdag pala natin to. Kung text box siya and obj dot name. Actually, pwede nga, sige, that name is not equal to txt search. Then, okay, tignan nyo kung paano ko tinype.
Kung paano yung pagkaka-type ng TXT search mo, dapat parehas na parehas because you are comparing string. O kaya ang gagawin mo para fail-safe ka, copy mo muna to, tsaka mo ibalik dito. Ipi-paste mo na lang dito. No? Ayan. Tama? Okay. Kasi baka mamaya, puro lowercase yung ilagay mo, hindi mag-i-equal yan. Okay? If type of obj is text box and obj.name is not equal to txt search, then anong gagawin mo? If type of obj ay hindi, if len obj.text is equal to 0, then message box insufficient data. Yan. Ayan. Then, validate is equal to false. Then, obj dot set focus. Then, exit function. And if. Then, dito, after ng next, validate is equal to true. Okay. Now, gagawin ko na, no? If validate is equal to true, then lagay ko muna yung and if. Anong lalagay ko rito? Ha? Ano? Iflen? Bakit may iflen? Ay, mamaya na yun, no? Paisa-isa lang muna. Okay? Okay, mamaya na natin ilalagay yon. Pagka ginagawa na natin yung update. So dito, con.execute. Tama? Insert into employee fname, mname, lname, position, department, monthly, salary, then date hired. Ayan. Then values. Okay. Lagyan ko na muna ng double quote dito. First field, fname, comma, mname, lname, position, department, monthly salary, dahil numeric, wala. Ako'y nawala. Ayan. Then, comma, date hired, and date, kailangan may single quote. Tama? Okay, ngayon, dito ko na. Double quote, ampersand, then, trim, txt, fname, dot, text. Okay. Next, dito, double quote, ampersand, then, trim, txt, mname, dot, text. Dito ulit, double quote. Ayan. Trim, txt, lname, dot, text. Sunod. Position. No? Trim, txt, pos, dot, text. And next, department, no? Trim, txt, dep, dot, text. Okay, next. So, double quote na lang. Ampersand, val, txt, sal, dot, text. Next. Yan. Ano to? Date hired, di ba? Okay. So, dito po, ano pangalan yon? DT hired. Dot, value. Pero, ayan, subukan muna natin, ha? Subukan natin kung gagana. After that, ano na? Call, cleaner. All, toggle.
Then, true or false? True. Okay. Run natin. New. Ayan. Valerie. Ayan. Middle. Hindi ko alam. Asun. Sean. Position. IT instructor. Department, IT. Salary, mga nasa 20, mga 24. No? Kakaingit sila. No? Kailan ba natanggap si ma'am? 2013. Sabihin na nating May. Yan, May 1. Nag-apply siya Mayo 1 holiday, no? Kaya natanggap. Okay, save natin ha. Tignan natin. Save. Anong nangyari? Hindi natin tinawag yung load LVW. Type mismatch. Ano nangyari? Walang laman yung date hired. Bakit? Mali ang format. No? Ayan. Ngayon, para maitama i-touch, gagamit tayo ng format function. Ayan, format. Then, comma. Ayan. Lalagay ko dito, y. DD. Ayan. So, dahil nagkaroon ako ng error, erase ko muna itong, ayan o, kung mapapansin nyo, nag-zero lahat. Because, hindi ko sinunod yung format. Okay? Ayan. Refresh. Next. Run ko ulit. New. Ay, teka. Ilagay na natin yung nakalimutan natin. No? Ayan. So, kaysa naman i-type ko pa, yung nasa form load. Ika-copy-paste. Alam makopyahin ko pa. No? Copy. Ayan. Save. Ayan. Diba? Ayan. F5. New. Tubig ko. Valerie dash Asuncion. C yata no? Position. IT. Magkano dat? 24 pala. Baka magalit si ma'am pag binawasan ko. Okay. So, gawin natin 2013 May 1. Ayan. No? Save. Yun. No? So, pumasok na. Tama? Ayan. See? Okay. Now, ano na susunod ko? Edit. Pero syempre, kailangan pag hindi ko to, may babato ko yung data rito. Right? Of course. So, at the same time, dapat nakakapag nakukuha ko na yung primary key ng record. Tama? Okay. So, ang gagawin natin is ganito. Ito muna, no? So, change the event into item click, no? So, lvw.tag is equal to item.text. Okay. Ayan. So, gagawa na rin ako ng procedure, no? So, private sub load data. Okay. So, dim rs. So, dito, anong parameter natin? ID as long. No? Yung ID, pwede mong baguhin. No? Pwedeng PK as in primary key. No? Ayan. Nasa sa inyo yan, no? Ayan. Choice niyan as new db dot record set. Okay. So rs dot open select. Teka, may naisip ako. O sige, select fname emp id fname mname lname position department
monthly salary and date hired from employee were emp ID is equal to and double quote hindi tayo direkta kukuha ito yung gagamitin natin yung ID equal to ID di ba? Ayan, ID then comma con 03. Sir, bakit wala nang ganito dito? Ampersand ganyan, no? Tama? Ano bang value nito? Wala. So, pag nagdugtong ka ng wala, anong resulta? O, di alisin mo na. Di ba? Ayan. Then, since nasigurado naman tayo na meron tayong makukuhang record because galing yung record sa selection. Tama? Kaya dito, txt fname dot text is equal to rs1 txt mname dot text txt position txt depth is equal to rs5 txt sal okay then dt hired that value hindi text value is equal to rs7 then lalagay ko dito rs dot close okay testing pero syempre hindi pa natin natawag call load data open parenthesis val lbw dot tag ayan okay so yung value po ni ID is galing kay tag okay run see di ba okay now pwede na tayong mag-delete pwede na tayong mag-edit okay pero unahin natin yung delete okay paano tayo mag-delete so if syempre confirmation muna validation if len lbw.tag so kailangan natin tignan yung lbw.tag kung may laman kasi kung walang laman yan therefore wala ka na piling record hala yan else and else if message box or hindi delete this record BBS plus delete is equal to BBS then okay anong gagawin natin ayan con.execute delete from employee where employee ID is equal to ayan ampersand val lbw.tag okay
Ayan. Then after executing that, ano na? All cleaner. Tama? And ano na? Hindi ka naman magtatagal eh. Delete yung load LVW. Tama? So, kunin ko na lang ulit to. Ayan, copy. Yung sa form load, di ba? Okay. Now, testing. Run natin. Didelete ko to. Di ba? So, assuming wala pa ako na didelete. Nasa-select. See? Okay. Oh, na-delete. Halimbawa, delete. Yes. Debug. Ha? Walang ampersand tsaka code. Saan? Walang ampersand tsaka code. Ha? Sa MPL sa dulo. Saan? And ampersand. Code. Dito? Where MID? Ay! Ano? Employee ID sa Ay, may L. Ma-L. Template. Ayan, sorry. Tao lang, no? Sorry, gwapo lang. Delete. Yes. Ayan. So, nawala na, no? Okay. Di ba? Okay, next. Edit naman, no? Okay. So, halos parehas lang. So, napansin nyo, no? Hindi ako nagko-codes lang hindi kailangan. Hindi rin ako nag-create ng object na hindi kailangan. Di ba? Kaya, kung hindi kita kailangan, diyan ka lang. Parang ganon. Di ba? Okay. So, edit. Ayan, dito naman. If len lbw.tag equal to 0, then message box, please select a record to edit. Ayan. BB critical edit. Ayan. Then else, lagay ko na edit, baka makalimutan pa. If message box edit this record, equals BBS, then okay. O, pag nag-yes, anong gagawin? Call, toggle lang. Tama? True or false? Yun, ay. Ayan, yun lang. Tama? Wala naman tayo iba eh. O, halimbawa, run. Kilik ko to. Edit. Yes. See? Na-disable. Yun lang. Pwede na magbago. Okay? Now, ano na lang kulang? Pagka nag-save, tama? Update, tama? So, dito, gaya ng sinabi ko, you just have to write, no, a control structure here. Kung may laman kung walang laman yung lbw.tag, therefore, you are adding a new record. Otherwise, you are updating an existing or a modified record. So, dito, if len lbw.tag equals to 0, then else, okay, so dito con.execute, dito lang, no? Yung iba nakikita ko, pati ito nilalagay dito sa loob, tapos meron din dito sa loob, di ba? Eh kung titignan mo yung logic, execute niya dito, di ilagay mo na lang sa labas. Nakatipid ka pa ng code, no? Okay, so dito, update, employee, set, fname equals, ayan, dalawa muna ang single quote, comma, mname equals, lname
Position. Department. Yan. Ang susunod, salary, monthly salary. Monthly salary. Okay. Kama, walang single quote yan eh. Then, ano susunod? Date hired equals. Then, where MID is equal to double quote, ampersand, LVW. Lagyan natin ng val. LVW dot tag. Okay, ngayon, nagawa ko na yan. Pasok na ako dito, no? Pagkakataon na para maipasok ang mga dapat ipasok. Trim txt fname dot text. Ayan. Trim txt-mname dot. Okay. txt-lname. Position. Department. Trim txt dep dot text. Then monthly salary is equal to double quote, ampersand. Ayan, val txtsal dot text. Okay, dito sa date hired, ampersand, ampersand. So, format, di ba? Then, DT hired dot value. Okay. Ayan. See? O, testing. O, edit. Halimbawa, ang middle name niya pala Planas. Planas. Ayan. Save. See? O, na-update, tama? Okay. Sa ayaw man ni sir, na-update. Okay, may kulang pa ba ako? May kulang pa ba? Oh. Okay, so wala, no? Nakumpleto natin. Save ko muna. Anong section? Demo. Okay, so dito, modules. Save. Forms. Save. Then, pag project na, dapat nandito lang, no? Save. No. Okay. So, nakompleto natin. So, ganun po yung proper, no? That's the proper way kung paano kayo magpo-program.